So, bago ko sa inyo ipakita ang aming experience sa napakaganda at napaka-majestic na Norzagaray River sa Norzagaray, Bulacan, ipapakita ko para sa inyo ang experience namin na totoo pala itong human toll gate na sinasabi nila. So, kapag pupunta kayo sa Norzagaray River, kapag dito kayo dumaan, iiwasan nyo to, iikot kayo dapat. So, dito banda sa may Freefield Corporation sa Norzagaray, pag nakita nyo itong gate na to, umikot na kayo. Kasi panagurado hindi kayo makakapasok hanggat walang fake tour guide na maghahatid sa inyo sa parking site. May scam kayo dito. Promise. Pakita ko sa inyo sa Google Maps kung ano ang dapat gawin. Tara. So eto, nakikita nyo yung trail na to, yung sa video na to is yung daan kapag pumunta kayo sa maling way kung saan harangan kayo ng local. Yung lalaki na nakikita nyo sa video, eto yung sinasabi kong scammer. Akala niya kasi hindi kami naka-video. Akala din namin nung una mabait siya at ihatid niya kami sa mismong campsite. Yung pala sa parking lang na kaya namang madating gamit lang ang Google Maps. So hindi nyo talaga siya kailangan, unnecessary siya. Kaso nga lang kapag dumaan kayo dito, lagi pala siyang nakaabang dito. Na nakwento niya din nakaabang daw siya doon para sa mga tao na wala daw alam sa area. Pero yun talaga, hindi talaga siya kailangan. So dapat iikot kayo. Ipapakita ko rin sa Google Maps kung ano ang dapat nyo gawin. At ang pinaka magandang gawin is kontakin nyo talaga yung mismong campsite na pupuntahan nyo. Kasi itong sinasabing tour guide na to, ini-scam niya kami, hindi lang dito, ini-scam niya kami na yung mismong campsite na pupuntahan namin. For example, Camp Kaka, Camp Sayong, or iba pang campsite is hindi na daw nag-exist. Ang sinasabi niya lang is yung Secret Haven lang daw yung nag-exist. Nag-mix na daw sila sa iisa, Secret Haven na lang daw, which is hindi yung totoo. Isa yun kasi nungalingan. Kasi parang guide ata siya ng Secret Haven, which is nabigla kami. Kasi sa totoo lang, nag-exist pa rin yung ibang camp hanggang ngayon. Kaya kawawa yung ibang camp, naluloko yung ibang tourists dito. At napipilitin silang pumunta sa Secret Haven na lang. Kasi ini-scam nga ng mga guides na to na hindi na daw nag-exist. Yun lang ang mali talaga dito. At nagpaniwala kami kasi akala namin mabait siya. So ayun, pakita ko na sa inyo yung guide namin sa Google Maps. So ganito kasi yan, kapag galing kayo sa TK Malolos, may 300 ipapakita yung Google Maps sa inyo. Ang problema kasi dito ng Google Maps, pare-pareha sila ng dadaanan. Pag lumagpas kayo ng I love Bitunggol, dire-diretso lang kayo dyan. Pare-pareha silang dadaan sa Freefield Corporation sa Norzagaray. Ang problema ko kasi dito sa Freefield Corporation, pag dito kayo dumaan, meron dyang harang, may guard, at sasabihin sa inyo na hindi pwedeng dumaan or tatanungin kayo kung saan kayo papunta. Dapat sigurado kayo sa pupuntahan nyo. Ang problema pa doon is merong local na harangan kayo na hindi daw pwedeng dumaan kapag hindi kayo nagbayad sa local, which is ang mali doon is overpricing. Kasi yung human toll gate doon is umaabot na ngayon ng 200 pesos na hindi dapat. Kasi sabi sa amin sa may parking area, pag nakapunta na kayo dito sa may parking area dyan, ayun, Maramo parking, river parking, Safe Haven, malayo pa actually yan sa parking site. So maglalakad pa kayo o sasakay kayo sa 6x6. Pagdating nyo doon, isisingilin pa kayo ng 200 pesos ng tour guide na sinasabi, pero iiwan lang kayo doon. So technically scam siya kasi dapat 30 pesos lang yun. Ipapakita ko sa iyo sa video kung anong nangyari sa amin. Tapos dapat hindi kayo aabot dito sa Freefield. Ang gawin nyo is dito sa kabilang side, dito sa may kanto ng Holcim, ito yung ipin nyo. Dapat ikot kayo pa kanan. Wait, papunta kayo dito sa may Bigte. Ayan, sa may Bigte Bridge. Diretso kayo dyan, ikot kayo. Ito yung pinaka papunta. Ito, sundan nyo lang yung linya na yan. Nakikita nyo ba yan? Same lang din naman yung kasi mas iikot lang kayo. Paikot dito sa Safe Haven o sa Maramo River Parking. Ayan, hanggang makarating kayo dito sa kabila. Diretso nyo lang yan. Ignore nyo to. May parking kasi dito. Ignore nyo na lang yan. Pwede nyo na ipasok yung motor nyo dito. Hanggang dito sa Ute, gandang glamping ground. Hindi kasi pinapakita sa Google Maps, pero may daan yan papunta dito sa Camp Kaka, sa Secret Haven, sa iba-ibang camp, sa Sayong campsite. Meron yung daan dito. Ayan. Kaso nga lang, hindi siya nakikita sa Google Maps kasi nga limited yung side ng Google Maps hanggang Ute, gandang hari, gandang glamping ground lang yung kita sa Google Maps. Pero actually kaya siya hanggang Camp Kaka.
May isa pang way na hindi ko pa masyadong kabisado. Kailangan nyo kasing kontakin yung number ng Camp Kaka or kahit anong camp, papadaanin kayo sa ibang way. Ngayon, kung magtatanong kayo sa Secret Haven Campground, talagang mapapayuman toll gate kayo kasi nga yung iniisip nila is yung maximum earnings. So tanong na lang kayo sa ibang camp kung paano dumaan doon. Kung sa sayong campsite kayo o Camp Kaka, ituturo nila sa inyo kung paano dumaan dito sa Matiktik Bridge. Sa may Matiktik Bridge dito, ikot tayo. Matiktik Bridge. Meron pa dito Matiktik Bridge eh. Ayun oh. Yan. So sa Matiktik Bridge, ituturo nila sa inyo kung paano dumaan dito. Hindi ko kasi makita sa Google Maps, so mahihirap siya. Ang other way na ginawa namin is sa tinuro ko kanina, papunta rin dito sa jump off site dito. Dito oh. Dito rin kayo papasok eh. Yan. Pero kayo pwede talaga magmotor dito. Ang sinasabi na bawal dito is scam lang yan. Hindi naman talaga siya bawal kasi dumadaan yung mga locals nyo naka-motor or kasi pag sa parking kayo, sisingilin kayo ng kahit dalawa lang kayo, pipilitin kayo sumakay sa 4x4. So ang bayad nyo sa 4x4 pa lang is sa 600 pesos na, medyo expensive na yun. Then kapag may choice naman kayo maglakad, pero napakalayo niya, 30 minutes minimum, tapos paahon siya at pababa, so medyo mahirap. So recommended talaga na magtanong kayo sa mismong campsite para hindi kayo nahihirapan. Ayun lang.